Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Nag-deploy na ng tracker team ang pamahalaan para sa pag-aresto kay dating Congressman Zaldico at 17 iba pa matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa manumalyang flood control scandal sa bansa. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, bago pa man lumabas ang warrant of arrest ay nakahanda na ang kanilang tracker team. Sa mga oras na ito ay hinahalugog na daw ng tracker team ang mga address ng mga kasama sa warrant of arrest. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang PNP sa Sandigan Bayan at iba pang ahensya ng pamahalaan para maayos na maipatupad ang warrant of arrest. Kasabay nito ay tiniyak ng PNP na ipapatupad nila ang due process at ibibigay ang karapatan na naayon sa batas sa lahat ng aarestuhin. Hindi pa naman kinukumpirma ng PNP kung hawak na nila ang warrant of arrest laban kay Ko at iba pa. Samantala, nanawagan po ang ilang senador kay dating Representative Zaldico na bumalik na sa Pilipinas at formal na panumpaan ang kanyang mga aligasyon kasabay ng paghimok sa kanya na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa manumalyang flood control projects at kontrobersyal na budget insertions. Ayon po kay Senator Bam Aquino, dapat managot ang lahat ng sangkot sa manumalyang flood control projects. Dapat din daw mabawi ang ninakaw na pondo at dapat magpatupad ng mga sistematikong reforma upang hindi na maulit ang ganitong katiwalian sa hinaharap. Hamon ng senador harapin ang ICI, DOJ at humarap sa Senado under oath. Isinusulong din ni Aquino ang pagsasabatas ng kanyang Senate Bill No. 1506 o ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act upang masiguro ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Ipasa po natin ang Kadena Act. Gumawa po tayo ng bagong sistema na mababantayan ang pera ng bayan. Pera na pinagkitiwala po sa atin ang gobyerno ng taong bayan. Sa ibang balita, tuloy po ang pinigting na hakbang ng pamahalaan kontra iligal na droga. Sa Taguig City, hinatulan ng guilty ang isang drug peddler batay po sa 20 pahinang joint judgment ng Taguig Regional Trial Court Branch 266. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Jenny Magbalana sa pagbebenta at pag-iingat ng shabu. Ayon sa korte, lehitimo at maayos na naisagawa ng Taguig Station Drug Enforcement Unit ang operasyon noong July 2024 kung saan nakumpiska ang mahigit 22 gramo ng shabu. Kabilang dyan ang 4.67 grams na ibinebenta ng suspect sa isang undercover police officer gamit ang marked money. Nadagdag pa rito ang 10 sachet ng shabu na na-recover naman mula sa suspect nung siya ay naaresto. Pinuri naman ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang Taguig City Police Office at iginiit na ang tagumpay na ito laban sa droga o illegal na droga ay bunga ng profesionalismo at maayos na dokumentasyon ng Taguig City Police. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.